Nagbabalik tayo sa eksena kung saan nakapag-cultivate na si Tommy ng panibagong type ng kamote. Matapos niya makatanggap ng mga experience ay may lumabas din na message na nagsasabing meron na siyang exclusive rights sa mga bagong variation na kanyang maha-harvest. Kailangan din humingi ng permission sa kanya kung may iba na gusto ding mag-cultivate nito. Natuwa naman si Tommy dahil ibig sabihin noon ay walang makakapagbenta ng mga ganitong klaseng pananim nang hindi niya pinapayagan. Curious na din siya sa lasa nito ngunit binalik niya muna ito sa lupa upang mas lalo pang lumaki. Sumigaw naman siya at sinabing, "Tara na at mag-harvest ng kamote." Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! At nagtulong-tulong na nga ulit ang ating mga katropa sa paghakot ng mga pananim. Kinagabihan ay niluto na nila ito sa apoy kasabay ng isda. Mainit-init pa ito kaya naman hinay pa nila para hindi na mangyari ang nangyari dati. Paghati nila nito ay lumabas ang nakakatakam na imahe na nagpasaya sa kanila at ikinainggit ko naman. Masaya silang nagkainan ng sama-sama at muntik pa mabilaukan si Roger dahil sumaksak ito sa kanyang ngalangala. Easy ka lang kasi. May lumabas naman ang notification na sinasabing patiently na naghihintay daw ang tower manager habang tumutulo ang kanyang laway, kaya nagpasalamat si Tommy doon at binigyan siya ng 10 kamote. Matapos kumain ay napatingin si Tommy sa natitirang kamote. Sinabi niya naman kay Rabbit Zorro na tulungan siya kung tapos na siyang kumain. Kitang-kita na naman ang tampo ni Black Rabbit. Suntukan na lahat! Punta tayo kay Berna at sobrang nag-e-enjoy ito sa pagkain ng mga kamote. Sinaglit lang niya ang 10 kamote na binigay kaya naman nabitin siya kasi 8 minutes lang daw ang video. Ha? Ay nabitin at inisip kung dapat pa ba siyang manghingi ng mas marami pa. Nagtaka naman siya nung tinignan niya sa crystal ball ang bagong kalokohan na ginagawa ni Tommy. Hinahanay niya ang mga hati-hating kamote fries, sinabi ni Tommy, matapos natin silang patuyuin ay pwede na natin silang ikot ng 1 o 2 pang beses. Rabbit Zorro, tumira ka pa ng 1 kamote. Nagbato siya ng kamote pataas at madali niya itong nahati. Ang galing mo na talaga Zorro, ipagpatuloy mo lang yan. May lumabas na naman notification at ito pala ay ang tower manager na nagagalit dahil bakit daw niya sinasayang ang mga masarap na kamote. Sinabi ni Tommy na, "Hindi ko naman yan sinasayang, pinapatuyo ko lang, may ginagawa kasi akong napakasarap." Nga pala, nakatikim ka na ba ng dried sweet potatoes? Balik tayo sa Earth at makikita natin si B-Boy na nag-doorbell na sa tahanan ni Tommy. Mukhang nagmadali siya dahil nakalimutan niya mag-medyas at medyo bitin din ang kanyang video ang kanyang pantalon. Gunggong! Hindi ako adik! Tao po, pabili po yelo. Ito ba ang bahay ni Tommy Tomato? Mabilis naman na may nagbukas ng pinto at napasigaw ng Kuya Tommy. Ngunit nagtaka sila nung ibang tao pala ang nandoon. Inimbita nila ito sa bahay at tinanong kung ano ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Tommy. Sinabi din nila na matagal na daw itong nawawala. Pasensya na kung hindi ako nagpakilala kaagad. Ang pangalan ko nga pala ay B-Boy Quiboloy. Ako ang leader ng 5th team ng Phoenix Guild. Napasigaw naman ang kapatid ni Tommy doon at sinabing, "Who what? Phoenix Guild? Yan ba yung sikat na Phoenix Guild?" Nagulat ang tatay niya at sinabing, "Ano ka ba naman? Sumigaw ka pa sa pagmumukha ko, hindi ka pa nag-toothbrush." Nagsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Pinagmasdan ng kapatid ni Tommy ang business card ni B-Boy at shock na shock siya dahil ang Phoenix Guild daw ang isa sa mga top guild sa kanilang bansa. Isa naman daw siyang top tier hunter. Nung na-realize na ng pamilya ni Tommy ang katotohanan ay medyo nahiya sila sa kanilang mga balat at inis-ikaso siya ng mas mabuti. Tinanong ni Mr. and Mrs. Tomato si B-Boy, kung isa kang hunter, ibig sabihin ba noon na ang aming anak na si Tommy ay nasa tower din? Paano siya nakapasok doon? At bakit ikaw ang pumunta dito imbis na si Tommy? Actually, may pinapabigay sa aking mensahe si Tommy. Binigay niya ito sa pamilya at noong makita nila ito ay maluha-luha sila agad. Sinabi nila na, "Tommy, walang hiya kang anak, baunak mo talaga, oh my goodness, bakit mo naman kaagad kami iniwan? Inunahan mo pa kami sa hukay." Hoy hoy hoy, chill lang kayo dyan, hindi pa patay si Tommy, hindi yan huling habilin. Nung nahimasmasan sila ay binuksan na nila ang sobra at inilabas ang 50 million won worth na cheque, bale 2 million pesos yan kung sa pera natin sa Pinas. Mapapasalamat Shopee ka na lang talaga ng ilang beses. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat Shopee! Pinabasabi ni Tommy sa inyo na sorry daw at bigla siyang pumunta sa tower. Gusto niya din ipaalam sa inyo na mabuti ang kanyang kalagayan ngayon kaya wag kayo mag-alala.
basta wag nyo lang daw bubuksan yung folder niya sa kanyang PC na may title na assignments. Ops, tama na. Masama nagkikipag-away. Napasigaw naman ang tatay niya sa tuwa at sinabing, aba, napakagaling talaga ng anak ko, manang-mana talaga sa akin yun, alam na alam kong magiging successful siya kahit saan pa siya mapunta. Talaga bang nasa mabuting sitwasyon si Tommy? Bakit hindi niya nalang dinala ito personally? Sinabi niya na kasalukuyan siyang may quest na pumipigil sa kanya na makalabas ng tower. Pero wag kayong mag-alala kasi madalas talagang may mga ganoong pangyayari sa aming mga hunters. Nagpakilala naman ang kapatid ni Tommy at ang pangalan niya daw ay Del Monte. Tinanong ni B-Boy, narinig ko kanina na sinabi niyong nawawala si Tommy. Wala ba kayong idea na siya ay nasa loob ng tower? Oo, tama yun. Bigla kaming nawala ng contact sa kanya around 5 months ago, at wala kaming narinig na kahit anong balita tungkol sa kanya. Tinanong din namin ang Hunter Association kung meron bang nakapasok sa tower na nagngangalang Tommy Tomato ngunit wala naman daw. Tanong ko lang, gumagamit ba ang ibang mga hunters ng alias? Meron minsan, maraming mga Gedgeman din ang naglalagay ng XX sa kanilang mga pangalan. Pero wag kayong mag-alala at baka may error lang sa system, pagtatanong ko yan sa association pag nagka-time. Napaisip si B-Boy sa kanyang sarili, so pumasok si Tommy sa tower 5 months ago at wala din siyang record sa association. Ibig sabihin ba noon ay umakyat siya ng tower papuntang 40th floor bilang solo player? 10 taon na mula noong unang lumabas ang tower at wala pang hunter na nakakarating sa 40th floor, at napakabilis na panahon pa. Siya na kaya ang pinakahenyo na hunter in history? Baka mahimatay pa lalo ito si B-Boy pag nalaman niya ang katotohanan na nasa 99th floor na ang ating bida. Biglang namang nagtanong si Del Monte kay B-Boy, Mr. Team Leader, baka naman meron kayong talent development sa guild nyo. Pwede nyo ba ako mapasok? Ayan ka na naman, Jollibee ka ba? Pabide ka na naman. Malay natin baka may talent din ako, grabe ka naman. Hindi ka ba nanonood ng Hunter x Hunter dati? Kita mo naman yung nangyari kay Kite, di ba? Ang pagiging hunter ay isang napakadelikadong trabaho na maaari mong ikamite. Recommended din ng Hunter Association na isa lamang ang naka-register na hunter per household. Mauna na ako sa inyo, maraming salamat sa pagtanggap. Ay wait lang, parating na ang lechon, kumain ka na muna dito. Nako, okay lang yun, ikain nyo na lang ako. Dumiretso kasi ako dito pagkalabas ng tower, so kailangan ko din muna magpakita sa aking pamilya. At umalis na nga si B-Boy sa kanilang bahay at pumasok na sa kanyang kotse. Nagkaroon din ng notification na natapos niya na ang kanyang quest na nagpangiti sa kanya. Dali-dali niya naman tinawagan ang kanyang anak at masayang sinabi na may masarap siyang mga pasalubong sa kanya. Makikita naman natin si Moon-ing na pa-relax-relax lang na kumakain at naglalakad na parabang nasa luneta lang. Hanggang ngayon ay hindi pa din siya nakakabalik sa farm. Baka sa susunod natin na video ay makabalik na siya doon. Kaya naman abangan natin ulit yan. Polem mga kamiyaw. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! 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 Ayup ka talaga! Ang ganda